Magandang gabi po sa ating lahat at sa lahat ng mga nandyan sa online. Isa pong biyaya na tayo ay dinako ni Lord sa kanyang gawain. Sa pagpapatuloy po ng ating mga paksa, ay buksan natin ang ating mga Bible sa Book of Revelation, chapter 21. Okay, ganito po ang pagkakasabi sa chapter 21, beginning sa verse 1. Okay. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Verse 3, And I heard a great voice out of heaven, saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. And God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. 6, And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. And I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Okay, verse 9. And there came unto me one of the 7 angels, which had the 7 vials full of the 7 last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the Lamb's wife. And he carried me away in the Spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. And having the glory of God, and her light was like unto a stone, most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. Verse 12, And had a wall great and high, and had 12 gates, and at the gates 12 angels, and names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. And he that talked with me, and had golden reed, to measure the city and the gates thereof, and the wall thereof. And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth. And he measured the city with the reed, and 12,000 furlongs, the length and the breadth and the height of it are equal. And he measured the wall thereof 144 cubits, according to the measure of a man, that is, of the angel. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold, like unto a clear glass. And the foundation of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third is
chalcedony, and the fourth an emerald. The fifth is sardonyx, the sixth is sardius, seventh is chrysolite, the eighth is beryl, and the ninth a topaz, the 10th is chrysoprasus, and the 11th a jacinth, and the 12th an amethyst. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gates was of one pearl, and the streets of the city was pure gold, as it were transparent glass. And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it. For the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth to bring their glory and honor into it. And the gates of it shall not be shut at all day, for there shall be no night there. And they shall bring the glory and honor and the nations into it, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Tayo po'y manalangin. Mabagin at mapagpalang Diyos, maraming po salamat sa pagkabasa ng iyong mga salita. Muli mo po kaming samahan, kasihan at ipagkaloob sa amin ang mga unawa at interpretasyon ng bawat salitang ito. Speak to us, Lord, once again, at maging kalakasan namin ito at katatagan, kapahayagan sa amin. Salamat, Lord. Hallelujah. Hanggang mamaya, kasihan mo po ang pananalangin. Patuloy mong tugunin at i-vindicate ang mga panalangin at mga katugunan. Ito ay samo namin sa iyo, Lord. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Magandang gabi sa ating lahat at sa lahat ng ating mga kapatiran na nasa kabilang dako ng teknolohiya ng tinatawag na internet. Atin pong ituloy yung ating paksa na take up. At narito na tayo ngayon sa tinatawag na pang chapter 21 ng Book of Revelation. Ito yung New Jerusalem, ang bagong Jerusalem. Now alam natin na before na ang bagong Jerusalem ay dumating, ay nagkaroon muna ng renovation of the earth. Okay? At nakita natin yon, sabing ganon, and now the world, so is this Melchizedek, how did he redeem the world? First, what he did, when it's seen, he was it up in the water of baptism. Then he dropped his blood upon it from the cross, sanctified it, and called it his own. And then what does he do? As he tore all the world out of you, renovated the whole thing by the fiery baptism of the Holy Ghost. He also will renovate the world, and it will be burnt over with fire and cleanse every germ for millions of miles high. Everything will be cleaned up, and then there is a new heaven and a new earth. So parehas din daw natin na hinugasan ng tubig sa pamamagitan ng bautismo, ganon din ang mundo. Ang first world ay hinugasan ng tubig. Amen. Tumayo sa ibabaw ng tubig. Then pagkatapos ay hinugasan ng tubig sa baptism sa panahon ni Noah. Then sa time ni Jesus Christ ay winisikan ng kanyang dugo mula doon sa krus at na-sanctify dito. At ang last ay ang fiery baptism of the Holy Ghost para sa atin. Amen. Yun ang last stage ng tinatawag na redemption. Ganon din sa earth, ang last stage ng redemption ay by fire. He also will renovate the world, and it will be burnt over with fire and cleanse every germ for millions of miles high.
everything will be cleaned up. And there is a new heaven and a new earth. Just like you are, a new creature in Christ Jesus. Pero bago magkaroon ng new creature, amen, at magkaroon ng new heaven and new earth, kailangan muna niyang i-baptize by fire ang earth. Amen? At i-dissolve ang lahat ng germ, i-cleanse ang lahat ng mga politics, system, amen, upang ang lupa ay kanyang tahanan. Okay, tingnan natin sa Satan's Eden. Yung itsura ng city, he has gone to prepare it. And he is a creator and he creates all that gold. The streets are transparent gold. He is creator and he is making a place. Over in Revelation 21. He said, and I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, descending from God out of heaven. And there was no more sea. The first heaven and the first earth was passed away. What was our first heaven? Was the millennium. What's the first earth? Was this, it will be renovated just like it was baptized by Noah in the days of his preaching, and was sanctified by Christ, second stage, and he sprinkled his blood upon it, and renovated, take all the germs and everything of it in the renovation at the end, with a fire baptism, that kill every germ, every sickness, every diseases, every filth that was ever on earth. That's the 3 stages of the earth. Sa future home, meron 3 stages of the world. He refers to the 3 stages of the earth. And he gets 3 stages of it. Okay, 3 tinatawag na stage ng earth. Notice how he brings them. The old world stood out of the water. Yun ang unang mundo. Genesis chapter 1, di ba? Tayo ay nandoon sa tinatawag na tubig. Diba? Napapalibutan ng tubig ang buong mundo. Diba? At puno ng tinatawag na kadiliman. At sinabi doon sa Genesis chapter 1, in the beginning, anong sabi nga nun? Tingnan natin yung Genesis. Genesis chapter 1, ito yung first world. Chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Yun po ang first earth. Yun ang first world. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Kaya napapalibutan ng tubig ang mundo. Yung first world. Kaya sabi ni Brother Branham sa kanyang quote, na yung first world, okay, the old world that stood out of water. Genesis 1:1. Yan ang old world. And the world that is now present, the one that is present, the world we live in now. Ito ngayon yung second, yung tinitira natin na world. Diba? Mula nung ilubog sa tubig sa panahon ni Noah. Hanggang ngayon, ito yung second world. And the third, and again, he refers another one, the world that is to come, the new world, ito na po yung new earth, new heaven and new earth. Okay? Kaya may 3 stages ang world. Yung isa bago bahain sa panahon ni Noah. 'Di ba? Na kung saan ay napapalibutan ng tubig ang buong mundo ng tinatawag na thick fog. Amen. At ang fog ay yung water. At sabi ng Panginoon, let there be light. Kaya na-dissolve yung mga fog, na-dissolve yung mga thickness of cloud na bumabalot sa earth. At siya po ay naging tubig.
Na-separate. Yun tinatawag na tubig at dry land. That's the first earth. Ang second ay itong panahon na nalubog sa tubig sa panahon ni Noah. Amen? Ito na yung ating present world. Ang third ay yung new earth na darating. Amen? Not the millennium, but the new earth. Dahil ang millennium is still the second world. Di ba? Na kung saan nirenovate lang. Okay, kinlensed by fire. Now, future home, kagaya din naman daw natin, meron din tayong 3 stages of grace. Di ba? Meron justification, sanctification, baptism of fire. Kagaya din ng mga believer, dumaan din siya sa 3 stages to receive the complete redemption. First, you must justified, di ba? By water, acceptance. Second, sanctified by the blood. Then third is the baptism of fire sa pamamagitan ng Holy Ghost. Baptism of the Holy Ghost. Kaya sabi rito sa future home again, and then the blood of God that was there by that germ, when it was shed at Calvary, dropped back upon the earth. What for? To redeem the earth. Kaya pumatak din siya sa earth. Di ba? Hindi lang in-apply sa atin, in-apply din siya sa earth to redeem the earth. Ang purpose, tubusin din ang lupa. Now, it's been justified. It's been justified sa panahon ni Noah. Binaptize siya. Tinanggap niya ang baptism sa panahon ng antediluvian world. It's been sanctified and called and claimed. And now it's to receive its baptism of fire and be cleansed for Jesus and His bride. Okay? So saan po natin pinuposisyon yung baptism ng fire? Dito po sa Gog and Magog. Amen? Hindi po sa Armageddon. Kasi sa Armageddon, pagkatapos ng fire ng tinatawag na Armageddon, meron na namang burning ulit. Kaya dito sa third, yung burning na sinasabi na Gog and Magog. Okay? Kaya sabi rito, and you being part of the earth, are you part of the earth? Yes, we are part of the earth. You being part of the earth, it's redeemed also. It's redeemed. So God come down by process. Anong ginawang process natin? Of justification. Inaring ganap. Kailangan manampalataya ka at pagkatapos nun may kalakip na bautismo at pagsisisi. At pagkatapos nun, lalakad ka sa sanctified life, sanctification, the second stage. Then after nun ay ang baptism of fire ng Holy Ghost. And redeem you. You're by it. You're in the process now. It's growing on. Amen? Kaya your body was justified under the Noah's baptism. Yun ang tipo nun, yung Noah's baptism. Amen. And your flesh, when it dropped upon there. And the earth is to be cleansed by fire. The place where you live, with the baptism of the Holy Ghost. A dwelling place for Christ and His bride, the New Jerusalem. Kaya nakapatungkol siya doon sa last baptism ng fire. At yun ay sa Gog and Magog. Amen. Upang tumira sa New Jerusalem. What's this city? Pansinin natin ang syudad na ito. Okay, sa future home, the earth must be changed. It cannot have it like this. Hindi daw pwede ang mundong ito, amen, ay pumasok sa new heaven and new earth. And the earth must be changed. Kailangan i-change. Ganon din ang ating body, kailangan din i-change. Bago to tumira sa new heaven and new earth, kailangan niyang i-change. The church could not go. The world could not go right on after the millennium without being changed. Kaya ang mundo ay hindi makakapasok sa millennium kung hindi siya ma-change. To have such a place in it, it will have to be changed. Just like we must be changed by its holy fire to condition and make a place for Him to be contained within us. Kaya kung walang fire baptism, walang indwelling. Di ba? Walang new creation na magaganap.
Kasi kailangan ang fire baptism. Now sa syudad, tingnan natin yung literal city. Notice now, there be plenty of room in the new earth. Bakit hindi sinabing, there be plenty of room in the new heaven? Kundi plenty of room in the new earth. Plenty of room, it will be renovated. Sapagkat ang earth ay i-renovate. And that's true by fire, but there will be no more sea. Pero wala nang mga karagatan na malalaki. Wala na. Yung mga Pasipiko, Indian Ocean, China Sea na pinagtatalo-talunan, yung Scarborough o yung West Philippine Sea na nagigirian, di ba? Yung China at ang America, Philippines. Wala nang malalaking karagatan. Bakit? Anong mangyayari? Mag-explode ang H2O. Magbo-boil ang H2O. Di ba? Magkakaroon, aabot siya sa boiling point. Di ba? Parang pinakukuluan sa takure. Di ba? Pag pinakukuluan, nagkakaroon ng sound. Ibig sabihin, boiling point na yon, mga kapatid. So, tuloy-tuloy yung boiling point. Di ba? Kasi sabi sa 2 Peter, malulusaw ang bawat elements na nandito sa earth. 2 Peter, di ba? Every elements malulusaw. Kaya lalo na ang tubig madidissolve. Amen? Kaya yun ang mangyayari doon sa last burning. Yun yung tinatawag na huling pagsunog. Now, a city measured 1,500 miles square. You know how far that could reach? I measured it up this week. It would reach from Maine to Florida. Tinignan ko rin sa mapa, ang Maine nasa baba. Yung Florida nasa baba, yung Maine nasa taas. Okay? So, ibig sabihin, from border to border, dulot dulo. At square miles yun. Di ba? 1,500 square miles. Kaya, kalahati siya ng Amerika. Amen? Kaya, kung titignan natin sa mapa, di ba, yung Amerika malaki, kalahati nun yung syudad. Di ba? Ang titira doon ay yung laksa-laksang mga saints. 10,000 times 10,000 saints. Ganon karami, mga kapatid, yung titirang saints. But outside the city, meron ding titira. I-repopulate ng mga kings of the earth. Tuloy natin. Sa Ephesians 3:15, sabi nga noon, said in heaven and earth, all's name Jesus. You see? All right? Tinawag siyang Jesus, amen, ang heaven and earth. And the name of the city of my God, which is the New Jerusalem. Tinawag ang city of my God na New Jerusalem, which comes down out of heaven from my God. I'll put on him. Now you can see it's all the same name. Name of the city, name of God, name of Christ, the same name. Diba? Kaya sabi nga doon, in heaven and in earth, all's name is Jesus. Amen. Langit at sa lupa, ang kanyang pangalan ay Jesus. Glory to God. The city, he goes ahead and say, which is the New Jerusalem, see? The New Jerusalem, I'll put on him the New Jerusalem. Now, the bride or the church is the New Jerusalem. Kaya yung bride or the church ay tinawag ding Mrs. Jesus Christ. Tinawag din siya na bagong Jerusalem. How many knows that? The church itself is the New Jerusalem. You believe that? Sa Philadelphian Church Age. Amen? Now, there is no literal building in heaven. Yung bumaba na syudad buhat sa heaven ay tinatawag na New Jerusalem. I've never believed that heaven was a place where there's a bunch of buildings. Walang building sa heaven. Where there's a bunch of houses up there made with mortar, daubed up with paper, paint on the wall. Kaya yung nakikita nyo na pinapakita doon sa mga internet na may palasyo, nakita ng
astronaut, may palasyo sa heaven, may mga castle. Ang propeta po nagsabi, wala daw literal buildings or houses up there made with mortars, dabbed up with paper paint on the wall. I've never believed that. A supernatural being will have to live in a literal house sa heaven. I believe when Jesus spoke in John 14, in my Father's house is many mansions. He meant a body, a dwelling place. For the scripture verify the same thing. See, they say if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. Ano po yun? Di ba? Theophany body. Amen. Yun yung nag-iintay na tabernakulo na ating lilipatan. And the place that we go into until we return back is not a place of brick, mortar and clay, or precious stones, or jewels. It's a place, a condition. And we move out of this condition that we live into another dimension. And it's a house, a tabernacle, a dwelling place. Pag na-rapture daw, aalis tayo dito sa condition na ito, lilipat tayo into another condition, at yun ay glorified condition, then it's a house. Amen. Tinawag yun na tabernacle o dwelling place of God. Now, di ba nagkaroon ng gera doon sa Gog and Magog? Di ba? Then, saan napunta yung redeem? Di ba? Kinot up uli sila. Kaya nang makita ni John ang next event ng vision, chapter 20 yung Gog and Magog Chapter 21, nakita niya na bumababa na yung bagong Jerusalem. Diba? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi sila nanatili sa mundo kasi ni-renovate yung earth, dinagay sila sa another condition at nang makita ni John, tinuro niya, narito ang bagong Jerusalem. Diba? At ang bagong Jerusalem ay ang redeemed subject, composed ng bride, 144, and all the redeemed. Diba? Bababa sila dito sa new earth. So, siyempre, kung bababa sila sa new earth, meron silang titirhan sa earth. Diba? Kaya saan natin ipuposisyon yung transparent gold? Saan natin ipuposisyon yung mga precious stones? Nasa earth po ang precious stones. Nasa earth ang mga lantay na ginto, mga kapatid. Kaya sabi doon, atras natin kanina, ako na-struck ako doon sa quote na unang binasa natin Okay, ano sabi doon? Yan. Dito. Yan, ito pala. Yung sinabi doon sa quote, hindi ito. Saan nakita yung tinatawag na street of gold, diba? Yung mga tinatawag na mga precious stones. Saan po sinabi ng prophet? In the new earth. Yung una kong binasa kanina, diba? Sabi ganon. The earth must be changed and it cannot have it like this. Yung earth na nga yun. So kung na-change siya, eto na. Now, there will be plenty of room in the new earth. Diba? Bakit hindi sinabi, there will be plenty of room in the new heaven? Kasi yung new heaven ay hindi po literal. Yun ay redeem. Yun ay Jerusalem, New Jerusalem. The city of God. Yung sinasabing city of God is the bride. Yun yung tinatawag na kabuuan ng redeemed subject. Pero sa earth, and there be plenty of room in the earth. Nandoon pala yung mga room. The plenty of room, it will be renovated. Kasi ni-renovate siya, that's true, by fire. But there be no more sea. Notice the city is 1,500 miles square. So yung literal city, amen, ay 1,500 miles square. Napakalaki, kasing laki ng Amerika, kalahati.
Di ba? Yun yung syudad. The city is measured 1,500 miles squares. You know how far that could reach? I measured it up from Maine to Florida and from the eastern seaboard to 600 miles past west of the Mississippi. Pag ganun. Kasi dulo na yung Florida. Tapos yung Maine sa taas, dulo. Pag ganun, west, kalahati ng Amerika. Imagine nyo kung gaano siya kalaki. Now, yung New Jerusalem na tinatawag nating New Earth, saan siya tutubo? Di ba? Sa Palestine. Amen. Konting preview sa Palestine. Ito yung Palestine ngayon. Ay, maingay. Ito yung modern Palestine. O, di ba? Pangit. Di ba? Ngayon, pangit siya. Puno ng ruin, puno ng pagkasira. Pero, naisip nyo ba, mga kapatid, pag ni-renovate ang earth, diyan patutubuin ng Diyos, mga kapatid. Yun tinatawag na bagong Jerusalem. Can you say amen? Diyan niya patutubuin, diyan sa tinatawag na Mount of Olive. Magkiklib yung Mount of Olive, tutubo diyan yung city, ipupush out siya. Bubuka yung bundok, diba? At aahon yung bagong syudad na kung saan ay ginawa ng Panginoon. Amen. Tingnan natin, mga kapatid. Ayan, Yan. Yung nag-descend from heaven, out of God, ay people, multitudes na mga redeemed. At tinawag din po siya na Holy City, the New Jerusalem. But the New Earth, ito na po yung ipupush up. The city raised up out of the earth. Sa Q&A, 1964, amen, sabi rito, so may sukat siya na 1,500 square miles. Okay, now I said that when I was measuring the New Jerusalem, that it will be 1,500 miles square. I said it would reach approximately from Maine to Florida and 600 miles west to the Mississippi and could be 1,500 square miles. Kaya kwadrado yung syudad. Diba? Kwadrado. Pero yung dulo niya, yung height niya ay equal sa kanyang length at saka sa width. So, ang form niya, mga kapatid, ay parang square. Pero kung siya ay square, paano po siya na, anong tawag dito? Paano siya hindi magkakaroon ng shadow? Kung square siya, magkakaroon siya ng shadow. So, ang city ay pyramid shape. Diba? Kaya pag nasa tuktok yung liwanag, diba? Talagang balance yun, mga kapatid, na walang shadow. Walang shadow doon sa syudad. Amen? Kung square, may anino. Diba? Pero yun ay walang shadow. Kaya sabi dito, the Bible said there be no more sea, kasi nagkaroon na ng explosion, which about 3/4 of the earth is in water. And there be no more sea, kaya lalapad yung lupa. So therefore, it won't be too big a city setting in a place like that. And I believe it will be set in the little place where they push so much about and God was born. Anong place yun? There in Bethlehem. Doon pala tutubo yung syudad. And I believe it will be right along in Palestine. There where it will raise up out of the earth. Right there and be that mountain. Magiging isang bundok kasi pyramid yun eh. Kaya magiging isang bundok yun, mga kapatid, doon sa Bethlehem. Amen. Kaya why little Bethlehem? Kasi dyan din pinanganak ang ating Panginoon. Thou Bethlehem of Ephrata, ikaw yung pinakamaliit sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo, di ba, ay lalabas, di ba, ang isang tinatawag na binhi, di ba? Sino po yun, mga kapatid? Doon ang galing, mga kapatid, si Kristo. Can you say amen? Doon siya nang galing sa lipi na yon ni Jesse.
Amen. Now, but right in there, sabi rito, why is it God so thought and cared so much about that little place of Palestine? Kaya pansinin mo, di ba? When it's just a little spot, napakaliit lang yan. But right in there is where the temple will set. Diyan mismo, mga kapatid, ipoposisyon yung templo. That's where the New Jerusalem will break up out right there. Yun literal, doon siya magbe-break up. Di ba? Yung tinatawag na break up right there. The Mount of Olives shall cleave part to the right and to the left. Kaya gaganon siya, mahahawi. Doon tutubo yung syudad. When she pushes up from beneath, so nanggaling pala siya sa ilalim, pinush up siya, mga kapatid, pataas. Kaya siya'y naging isang mountain. If they said pushing apart like this, it's pushing up. Amen? Hindi pushing apart, kundi pushing up. In the day when He stands the holy feet upon the mountain. Kaya yun ang mangyayari, mga kapatid, sa panahon na yan, ang Panginoon ay tatayo dyan, tutungtong dyan, sa dako na yan. And upon this holy mountain of the Lord shall descend upon top of His mountain. Here He is, and that's the reason the capstone wasn't put on by Enoch. See? And that's the reason the capstone has to come now. And the mountain will be pushed up. It will be the mount of the Lord, and in here will dwell the redeemed. Yung mga bumaba, doon sila ngayon titira. Amen. Kaya makita nyo yung figurative, no, sa sinasabi ng Bible. Yung nakita ni John sa heaven, there was no temple therein. Walang templo. Kasi sa heaven yung nakita niya eh. Sapagkat ang templo doon ay ang Panginoon. Di ba? Ang kordero, ang templo. Kaya mapansin natin, hindi niya pinag-uusapan yung literal na templo. Pero yung literal na templo ay nandito sa earth. Amen. Na mayroong measurement na 1,500 miles that way, 1,500 miles all the way around, and 1,500 miles high. Okay? So it's just a great mountain. So like the pyramid. Kasi kung square, hindi po mountain yun. Di ba? So mountain like a great mountain like the pyramid. And the city is on the mountain. Mataas talaga. Kasi galing siya sa Mount of Olive, tapos pyramid shape pa siya, mataas. And there you are. There's the paradises of God, the light of the world, the perfect kingdom, not the seventh day, millennium yung seventh day eh. And the eternal one, see, not the millennium, the new earth. Yun na po ang new earth. Amen? Na sinasabi diyan, the house of the Lord shall be established in the top of the mountain. And all nations shall flow into it. Tapos na po ang nun. Tapos na ang digmaan. Amen? Yung mga naligtas na mga righteous, mga nalabi sa mga bansa, amen, nahatulan ng buhay na walang hanggan, ay paparoon sa syudad. Amen? If you haven't got, you've got the tape on the bride and the groom's future home. Doon niya pala yun pinangaral. Kaya diyan na po mga kapatid, magaganap yung tinatawag na yung earth, titipunin ang lahat ng ginto, yun ang magiging lantay na ginto ang mga kalsada. Diba? Dito mga kalsada, aspalto eh. Doon ang mga kalsada, ginto. Kasi more than gold yung tutuntong eh. Diba? More than gold yung mga tutuntong. Amen. Yun ay bride. Kaya tingnan mo, no? Yung halos sinasamba ng mga tao na ginto, sa panahon na yon, tuntungan lang ng ating mga paa. Kalsada lang natin. Diba? Yun namang mga precious stone, mga hiyas, yun ang nakapalamuti sa mga haligi ng templo. Symbolizing the 12 tribes at 12 tribes of Israel. Okay? At yun naman tinatawag na 12 foundations, 12 gates of pearl are the 12 disciples' name. Yung 12 gates, and Jesus stand the headstone on the throne when saints has crowned Him the King of Kings. Amen. Kaya yung
kung yung tinatawag na 12 gates ay 12 apostles, 1240, yung height ng wall ay 144 cubit feet, type siya ng 144,000. So yung position ng pinaka perimeter ay 144,000 yon. Okay? Yun naman tinatawag na 12 gates of pearl. Okay, ay yung tinatawag na 12 patriarch. Yung 12 disciples naman ay yun ang 12 foundations. So tingnan natin yung diagram dito. Dito po tayo magtatapos sa diagram. Yan yung itsura. Pero hindi ganyan kaganda. Pangit po yung drawing eh. Yan. Ganyan yung itsura. See, may mga tatlong pintuan sa north side, south, west, east, bali 12. Yung foundations, meron din 12 foundations at merong 12 precious stones, yung foundations. Okay, the 12 gates, the name of the 12 tribes of Israel. Alam niyo na yun, di ba? Sila Naphtali, Aser, Gad, Zebulun, Issachar, Simeon, Reuben, Judah, Levi, Joseph, Benjamin, Manasseh. The 12 apostles naman ay ang 12 foundations na merong 12 precious stones. Binasa natin kanina, di ba, yung mga uri ng mga bato na yon, amen, ay mga foundation doon sa city. So yun po mga kapatid, ang munting presentation ng ating tinatawag na New Heaven and the New Earth. At meron din po tayo dong mga palaces, yan, buildings. Amen? Sana ba yun? Minention niya rin yun doon sa tinatawag na Revelation chapter 21. Yan. These avenues and big freeways, may mga freeways, as it was a parks, and the river of life will flow, run right through it, and every house will be made of transparent gold. Uy, transparent gold pala yung bahay natin doon. Di ba? Kaya doon sa millennium, mga kapatid, gigibain yung mga tabernacle eh. Kasi meron pang darating na permanent. At ito po yung city, street of gold. At ang bawat bahay ay transparent gold. And the streets will be made of gold. Gold din yung streets. And the trees of life will be there, and will bear 12 manners of fruit. And the kings and the honored men, of the earth shall bring their honor and glory into the gates. And the gates shall not be shut by night, because there is no night there. Kaya wala na. Bukas na lagi yung pintuan. Dahil wala nang gabi doon. Kasi nabago ng heaven eh. Di ba? Yung first heaven, wala na eh, na-change na eh. Di ba? Maaaring, yung araw, pastor. Maaaring yung araw, parang lampshade na lang dyan, yung araw. Kasi ang real light ay ang SON. Siya ang tunay na liwanag. At ang bride, ang tunay na ilaw. Di ba? Kaya, tamaan ng ilaw yung gold. Gabi, di ba? Yung syudad, paano mo i-imagine yun? Kumikinang yung ginto dahil sa liwanag. Sa liwanag ng Panginoon at liwanag ng kanyang nobya. Yung mga pader din ay napapalamutian kasi sila yung 144,000. Andun sila mga eunuch. Sila yung eunuch doon. Amen? So yung mga kings of the earth and the kings and the honored men of the earth, nasa labas po yun. Outside the city yun. Ang tiraan nila outside the city, magtatayo din sila ng mga bahay dyan. Di ba? Outside the city. Pero eternal na sila doon, eternal life na condition. And the honored men and the earth shall bring their honor and glory into the gates. Dadaan sila doon sa gates. And the gates shall not be shut by night, because there is no night there. Kaya in that city where the Lamb is the light, in that city where there cometh no night. Kaya siya na yung nagliliwanag doon sa syudad. Di ba? Kaya yun po mga kapatid, yung mga position on, na ano nangyari kay Satan. Di ba sa lake of fire na suno na nagkaroon ng burning, sila'y sinisilaban, lahat ng wicked, lahat ng sinner,
lahat ng tinatawag na makasalanang nahatulan ay sinisilaban doon sa kabilang dako, malayo sa paningin ng nobya. 'Di ba? Kung ito yung place, siguro nasa pinaka mababang parte ng tinatawag nating atmosphere, o wala namang atmosphere na diyan, sa space, pero para lang siyang lawa doon ng apoy na umaapoy. Maaring tatanungin, sasabihin ng Panginoon, yun ang tinatawag na lake of fire. Hindi po siya dagat, lake. Ibig sabihin, lawa, maliit lang siyang place. Pero ang nando doon ay ang diablo, ang demons, fallen angels, mga wicked, 666, mga sinners na hindi nagkaroon ng bahagi sa tinatawag na New Jerusalem, andun sila lahat lumalangoy. Everlasting to everlasting na punishment away from the presence of God. Kaya wala sila, nakatago sila doon sa place na yon. After ng napakarami at napakahabang panahon ng mga paghihirap, di ba? Sila din ay magbabanis. Para din tinatawag na araw. Di ba? Ang araw din namamatay eh. Di ba? Pag yung araw, mga kapatid, ay humina na, yung kanyang silab, mamamatay na siya. Ganon din yung lake of fire, ma-annihilate din yung mawawala. Pero yung new heaven and new earth, eternal. Walang pasimula, walang wakas. Amen? Yun ang difference. Now, anong itsura ng earth? Hindi ko alam kung ano magiging shape niya dyan. Kasi i-renovate ang earth eh. Di ba? Pwede siyang maging anong tawag dito? Perfect circle. Di ba? At pwede rin siya maging perfect na mountain. Di ba? Hindi natin alam kung ano magiging shape niya kapag siya ay binago. Amen? Kung ipapakita sa pangitain, ay sasabihin ko sa inyo kung ano itsura. Pero basta yun ang sinabi ng message na bago yung surface ng earth. Na change. Di ba? Kasi kung mawala ang tubig, di ba? Ma-dissolve ang mga H2O, ang earth, mga kapatid, hindi po bilog na perfect eh. Baku-baku yun. Kasi may mga bulubundukin, di ba, na malalalim. Baku-baku ang earth, parang tusok-tusok na ganun, na pa-circle. Kasi malalim, may malalalim, ganun ang itsura niya. Nagiging perfect lang siya dahil doon sa tubig, doon sa atmosphere, doon sa layers. Kaya ang tingin mo, perfect. Di ba? Kaya bilog siya. Pero hindi natin alam kung ano talagang magiging itsura niya doon sa panahon na yon. Maaari din siya maging perfect na circle. Di ba? Na wala ng baku-baku. Di ba? At maaaring isa na lang ang mga kabundukan. Di ba? Maaaring meron din siyang mga mga valley. Meron din siyang mga tinatawag na mga maliliit na karagatan. Pero wala na yung malalaking karagatan. Kasi kung mawawala ang dagat na totally, completely, saan lalangoy yung mga balyena, malalaking isda, di ba? Kaya sila din ay ilalagay ng Diyos sa kanyang aquarium. So yung mga karagatan na yon, magiging aquarium na lang yon ng mga species ng ilang libo, 10,000 yata o mahigit na species ng isda ang makikita natin doon. Perfect yun lahat. Di ba? Marirestore yun sa original na order. Lahat ng hayop din, andun din marirestore sa perfect na order na kalagayan. Kasi eternal din yun, in-speak ng Diyos eh. Lahat ng eternal, mananatili doon. Pero vulkan, I think wala na. Di ba? Cause yan ang tinatawag na, di ba? Cause yan ang tinatawag na distraction ng earth. Kaya wala na marahil doon, wala nang mga tinatawag na asphalt, wala nang lava, wala nang mga ganun doon na nakakatakot na mga senaryo, wala na. Ang earth sa time na yan, magiging perfect earth. Di ba? Pwede ka na makapag-travel, buo. Ngayon, hindi ka makapag-travel, may malalaking karagatan. Di ba? O sa time na yan, ang new heaven and new earth, maaari ang tao makapag-travel na doon, yung mga kings of the earth.
Diba? Kasi wala na mga teknolohiya dyan, wala namang mga eroplano, sasakyan doon. So maaring marami, puro kapatagan yun na lalakaran ng mga hari sa lupa. Diba? Para sila makapasok sa, makapag-alay doon sa bagong Jerusalem. And you say amen? So yun po yung eternal condition, mga kapatid, na sinasabi doon sa panalangin. Diba? O, Ama ko, dumating nawa ang kaharian mo, yung pinapanalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang iyong pangalan, at yung pinaka-doon portion na dumating nawa ang iyong kaharian, yun na po yun, yung new heaven and new earth. So ang millennium ay partial reigning ng Panginoon dahil yun ay space of time, 1,000 years. Pero ang new heaven and new earth, eternal reigning ng redeemed. Kaya huwag na kayo mag-alala sa mga ginto. Hindi ako makabili ng ginto, mahal. Huwag na kayo mag-alala doon, sa other side. Magiging kalsada na lang natin yon at bahay na lang natin. Diba? Ngayon, yung mga mayayaman gustong gawing palamuti yung ginto. Diba? Biruin mo yung kubeta, ginto. Yung tinatawag na mga flower-based ginto. Amen? Pero doon sa tinatawag na New Heaven and New Earth, kalsada talaga, ginto. Amen? Yun palang purpose ng lahat ng ginto. Magiging kalsada sa bagong Jerusalem. Pero ipopurify. Lantay eh. Sabi, lantay na ginto. And you say amen? So, God bless you all, mga kapatid. Hindi natin kaya express kung ano yung glory na darating doon. Kasi sa preaching ngayon, parang maganda na. Maganda na yung preaching, pastor ah. Parang nabivisualize ko na. Lalo na dun. Di ba? Ito po, mga sinasabi ko ay kulang pa eh. Di ba? At sasabihin nyo doon sa araw na yun, ito yung hindi nabanggit ni pastor. May ganito pala dito. Lahat ng mga magagandang bagay sa kalikasan, mariretain doon. Baka doon ko nalang makita, yung aurora borealis ba yun? Parang mga sa kalangitan parang mga rainbow na may iba-ibang color. Diba? Gusto kong makita yun baka doon na lang. Diba? Napakalayo. Kaya lahat ng mga magagandang senaryo, makikita natin doon, mga kapatid. So, God bless you all at pagpalain tayong lahat. Kung may mga prayer request po, ay pwede natin tong ipasa.